So, tikiman na guys. Ayan. Ayan yung ating magiging dipping sauce. Mas magiging malasa siya kasi may flavor na siya. Hi guys! So ngayon, magluto naman tayo luto ulit tayo ng egg rolls. Pero, gluten-free naman yung papakita ko sa inyo. Magagawa rin ako ng regular na egg rolls. Pero ngayon, gluten-free naman. So, ginisa ko na yung ating bawang, sibuyas, green onions. Masarap guys pag may celery. Kaya lang, naubusan na ako ng celery. Mas mabango siya. And then, yung ating carrots and cabbage. Lalagyan ko rin siya ng, masarap din yung may konting toyo and sesame oil. Masarap pag may sesame oil guys, talagang nakaka-umami. Ayan ang ating soy sauce na kaunti. At meron siyang hipon. Ito, sinred ko ng maliliit. Akinat ko ng maliliit kasi ayaw ng mga bata. Masarap kasi pag may hipon guys. Yun talaga ang sekreto. Sekreto rin. And then meron tayong chicken, ninit-nit ko na. And also, ipa-fry natin siya. Na-try ko na yung air fry na egg rolls, yung lumpia. Hindi siya ganun kasarap. Masarap talaga, prito. Prito talaga. Pero kung gusto nyo yung healthy, pwede nyo i-air fry, sprayan nyo lang ng konting oil. Pero okay lang naman yung kahit prito, basta gumamit kayo nung tinatawag nila na good oil, yung mga healthy oils, like ng avocado oil or coconut oil. Yung olive oil, hindi siya pwedeng pang prito. Pang dressing lang. Pero pwede rin siyang low heat lang. 350 degrees Fahrenheit and below lang dapat daw. Kung hindi, para na rin siyang regular oil. So ngayon, ginigisa ko lang tong ating onion. And then sasama ko na lahat ng mga gulay. Ilagay ko na pala to. Ating secret ingredient. Ayan. Yan na guys. So, ihalo lang na. Kaya ako tinatadtad ng maliliit. Kasi ayaw nito ng mga bata. Eh, wala naman silang mga allergy. Wala naman silang mga allergy. Hindi lang talaga sila mahilig sa seafood. Eh, ngayon masarap to. Nakakasarap talaga siya. Umami flavor. So, yeah. Inihalo ko na. And then, sundan natin yung ating carrots na shinred ko na siya. Parang ginred ko siya sa kamay. Mas maganda pag ganyan kasi malambot siya. Pag kasi yung tatadtadin mo ng julienne na manipis, matagal. Ito madali lang. Pwede rin meron kayo nung pang-shred na aparato. Kasi yung aking food processor na wala na yung mga ganun ko. So, yan. Tapos, lagyan ko rin siya ng salt and pepper na. And then, pag naluto na to ng konti, atin na siyang lalagyan natin yung cabbage. Okay. Then, ngayon, napapakita ko sa inyo is gluten-free naman. Dinamihan ko na. Since marami akong pambalot. Okay. Ito yung gluten-free na wrapper. 3 Ladies. 3 Ladies brand. Kasi, gluten-free kasi rice paper siya. Medyo challenging magbalot ng rice paper, pero ito yung ginagamit ko para saan? Para makakain din ako. Then, yung sa kanila is yung ating, yun na yung chicken na shinred ko. So, ihalo lang natin. Okay, guys. So, lutuin lang natin. So, yan, guys. Tapos na. So, i-drain natin yung sabaw dito. Okay. Dinidrain ko lang siya dito. Make sure yung liquid is separate natin. Okay. Mas malasa yung ating sauce. Ayan yung ating magiging dipping sauce. Mas magiging malasa siya kasi may flavor na siya. Okay guys, so yan. So lulutuin natin yung sauce. So tanggalin ko lang to. Oh, ang daming sauce. So ayan siya, ilipat na natin. Tapos yan, lalagyan na natin ng, ayaw nila dito ng masyado ang garlic. So, garlic powder na lang para hindi nila makain yung garlic. Okay.
Ayan. Ubus na ang ating garlic powder. Natin ng pepper. Also, yung ating chili flakes. Okay? Lagyan natin ng chili flakes. Okay? Depende kung gaano nyo kagustong kaanghang. So, lagyan natin ng asukal. Siguro, hindi ko pa alam. Ano na lang, paghapi na lang natin. Ayan. Dapat matamis kasi. Ano siya eh. Siguro, ano yun. Okay. Half a cup siguro. And then, yung ating vinegar. Ito, rice vinegar lang. Para, meron akong apple cider. Kaya lang baka masyadong matapang. Okay. Tamang-tama lang yung kanyang tamis. Konting anghang. Yung last time na nagawa ko ng sauce, napaasim. So, mas maganda yung mas matamis. May konting asim. Pero lagyan ko pa siya ng konting yan, dapat marami. Konti pang rice vinegar. Wow, perfect na to kasi templado na. Wow. Tamang-tama lang. Tamang-tama lang guys tong rice vinegar kasi hindi siya ganun nangangagat bigay ng apple cider or ng mga paumbong. So, tama. Kaya itong paborito ko. Itong paborito kong vinegar. Ito rin yung nilalagay ko lang na dressing sa salad. Ito lang. Rice vinegar kasi matamis-tamis siya. Ididirect ako na tong cornstarch. Nagbanaw ako dun sa tubig. Kaya lang baka ma-dilute yung yung lasa niya. So, ganyan. Karami yung cornstarch. Diyan ko na siya. Ididiretso ko na siya. Ayan. Total, di pa naman siya mainit. May bubuo-buo, pero okay lang yan. Mababanaw yan. Hindi pa siya mainit talaga. Ayan na. Parang sinangkot siya muna dyan. Wow. Sana hindi masyado kumapal. Oh, diba guys, meron na tayong sauce. Wow. Mas masarap to kaysa yung last time na ginawa ko. Hindi pa nasayang yung sabaw. Minsan talaga sinasave ko yun, pang pansit naman. Yung sabaw nito, may kaunti pang sinasave ko yung finifreeze ko, para pag nagpansit ako, pandagdag sa sabaw. Kasi nandun na lahat ng flavor inahulog sa sabaw. Kaya sobrang sarap nito guys. So excited ako. Yes. Alright, hintayin lang natin kumapal. And then, babalik tayo. Mag-change lang tayo ng battery. And then, tapos na. Yan na guys, yung kanilang gluten. Ito na. So, ngayon, magawa naman tayo ng gluten-free. Ito, bebad ko lang sa, dapat may tubig kayo. Mabilis lang. Ito yung rice paper. Ganyan lang kabilis. Huwag nyo masyari bababad kasi magdidikit na yan. And then, ilagay nyo dito. And then, irarap na natin kagad yan. Another one. Make sure na submerge pala siya. Isa medyo malutong pa. So, medyo isa-submerge lang siya ng siguro a few seconds. Masyadong malutong yung isang yun. So, pero bibilisan nyo siya. Yan. Isa-isa siya. Okay? Tapos, hintayin nyo lang siya na lumambot. Ito medyo malutong ng konti, pero okay lang. So, yan. Alright. Pagdagan ko pa. Ayan. Medyo inahon ko yung lumambot. So, irarap na ulit natin. Medyo basain natin para mag-fold kasi medyo crunchy pa siya. Pero yan yung gusto ko. Kasi pag talagang dumikit na yung gusto, mahirap yung irap. Ayan. Ayan. Tapos, din natin ng tubig dito. Para ma-seal natin. So, ito mabibili nyo ito online. Meron din yan sa Wii. Yung mga link guys nasa description box. Ano nyo na lang. Hanapin nyo na lang. May link dun sa Wii. And I think sa Wii ko ito nabili. Meron din sa Asian store. Pero mas mura nga sa Wii. Kaysa siya Asian store or Filipino store. So, yan. Ayun. So, ganyan lang. Paulit-ulit. Yun lang siyang gagawin. Ito na yung ipiprito natin. Meron pa akong nakasalang doon. Okay. So, usod natin ang kanta mo. Madikit na siya. Oh, yan. Madikit na siya. So, wag niyong ibababad kasi hirap na kayong balutin yan.
Yan, tamang-tama lang yan, guys. Last na to. Ayan siya. Last na. Lubog. Lubog natin. Okay, so lubog natin. And then, yung kabila. Ayan, para lahat ng parte. Okay, guys. Tapusin ko lang. So, ayan. Lagyan natin yung gluten-free natin. Medyo maitim na yung mantika, no? Papalitan ko na mamaya. May piprituhin pa ako, eh. Ayan. Ako, hindi pwedeng dikit-dikit. Okay. Ayan. Dapat hindi siya pwedeng, dapat hindi siya madikit, magkakadikit ng ating gluten-free ang tawag dito. Basta yan. At ito na guys, ang masarap na sauce. Kita nyo naman, makapal na siya. Diba? Wow, yan talaga. Oh my goodness, napakasarap ng sauce na to. Homemade na sauce. Okay. So, ano natin ito? Kaya chopsticks yung gamit ko kasi masusungkit mo siya kasi manipis siya kaysa dun sa tongs or something. Ayan o. Yeah, medyo nabiak siya pero ganyan na itsura niya. Ito, may time talaga na mabibiak siya, guys. Talagang, ang hirap maggawa ng gluten-free na lumpia. Kasi kalimitan to, hindi naman to piniprito masyado. Pwede rin yung i-air fry, pero hindi masyado masarap. So, ito kalimitan ay hinihilaw siyang kinakain. Yung fresh na sa Thai. Yung ganyan, nabiak na siya. Pero okay lang yan. Dahil wala rin. Gusto ko makatikim ng lumpia. Okay guys, anuin ko lang siya. Ibaliktad ko to. Ay, meron pa ako isa dito. Ay, meron din ako lumpiang Shanghai na ipiprito ko na. Matagal na kasi sa freezer. Lumpiang Shanghai pero gantong wrapper. Finris ko siya. So, ito naman yung frozen ko na lumpiang Shanghai. Pag gluten-free to, rice paper din. Pero hiwa-hiwalay siya guys. Kasi sobrang madikit. So, napakatrabaho pag gluten-free talaga. Ayan. So, So, ginaganyan ko siya. Ayan. So, iprito na natin kasama tong isang natira na gulay. Ito naman, pork. Ayan, pork yan. So, tinigis ko yung sa isang lalagyan. Tinigis ko yung mantika. Naggawa ko ng another lutuan para hindi maitim yung ating lutuan. So, guys, yung aking gluten-free na lumpia. Ayan. Ito, coconut oil to. So, meron pa tayong tira. Okay guys, bukod sa matagal siyang i-prepare, matagal siyang prituhin din. So, ito na yung ating sauce, dipping sauce. Ayan na, ang dipping sauce natin na homemade. Ito na yung ating lumpia. So, tikiman na guys. Ayan. Ang sarap ng sauce. Ang sarap na lasa talaga yung sesame oil, guys. Dagdagan nyo. Pag nagda-diet kayo, medyo iwas-iwas ako. Matagal siyang gawin. Especially gluten-free ang tagal gawin. At mahirap.
Pero sulit. Oh! And then, meron tayong gluten-free na lumpia. Shanghai ito. Ang hirap niyang prituhin, nabibiak siya, pero sarap, guys. Hindi pa ako tapos magluto. Tapusin ko pa tong aking piniprito. Nagpiprito pa ako ng gluten-free na itong lumpiang Shanghai. Kasi last na yon nasa freezer. And then, babalutin ko pa to. Isa-sharon pa natin to. And see you guys later. Ito na lang guys, ang natira marami to. So, ito muna yung papadala natin. Ganun lang. Oh.